Okay, so good morning guys. Update sa ating area, may ambon, thank you Lord. No? So, tapos gawa natin ngayon basal para sa pagtamnan ng ampalaya. Again, direct seeding tayo, no? So, ibang klasing organic na abono yung gagamitin natin ngayong pangbasal. Mabasal dyan mismo sa puno. Again, yung basal natin dito ay may ipot ng manok, no? So tapos kung mapansin nyo, wala na ring mga ipot dyan kasi maliban sa ipot mix dyan sa beds, mayroon din tayong inilagay ditong mix dito sa gilid, no? Yung mga ipot with dry cells, no? So ito ipot with dry cells, no? So dalawang ano yan, impact nyan. Pwede maging abono, pwede ding ibang shading sa lupa, ay ibang takip sa lupa, no? Kasi yung risals ay makatulong ting mainit yung panahon, no? So again, mga iba't ibang organic na abono pwede gamitin dito sa ampalaya maliban sa ipot ng manok. No? So dito yung pinaglagay natin sa mga butas guys, sa ibang abono organic din, decompose. Ito ipot ng kambing, no? So yan yung inilagay natin sa mga butas dahil no commercial tayo guys ngayon, no commercial kasi yun nga mainit yung tempo. So instead doon sa mga previous nating tanim, naglagay tayo ng commercial sa gilid. So this time wala, hindi na. So more on organic, no? So ngayon yung inilagay natin sa mga butas ay ipot ng kambing, decompose na ipot ng kambing, no? So tapos gagawin natin yan. Ito may sample tayo, shout out ni Charlie, no? So lahat ipot ng kambing, decompose na, no? Or yung mga stock, no? So yung ipot ng kambing binili natin dito ng 100 per sack, no? So yung pag after nyan, after maglagay, so gagawin natin is i-mix yung lupa. So yung results ay ganito na, no? So yan na yung mix. So ganun yan, ipot ng kambing, tapos yan yung mix. So dyan natin sa butas ilalagay yung seeds. Doon tayo mag direct seeding. So gagawin natin ito is ganito lang. Una natin yung mga bagal, no? Tapos mix mo yung ipot ng kambing. Bakit ipot ng kambing? No? So ito i-decompose na. Mas maganda yung ipot ng kambing kasi napaka lamig, no? So okay lang. Best pa rin yung ipot ng rabbit kung may maraming rabbit sa area ninyo. So napakaganda din nun, no? So dito sa atin is may kamag-anak tayo dun sa agaw ko. Mayroon silang kambingan. Actually kunti lang, mga 30 heads siguro, no? So kaya ito, nakasecure tayo ng ipot ng kambing.
No? So again, bakit ipot ng kambing? Ito'y napakaganda, napakatabang, organic na abono. No? So maliban dyan sa ipot, dyan sa gilid. So again, ganyan na yung itsura guys. Ipot sa gilid. Yan, ipot sa gilid. Yan, ipot sa kambing sa gitna. Doon sa pagtamna natin. No? So again, yung mulch half lang. 60 cm para sa tag-init. So, gagawin natin ito. Ngayon ay January 27 tarong. No, January 27. So, targetahan na natin sana makatanim is bukas. So, based sa sistema ng panahon, mahirap. So, extended. Siguro at doon na tayo sa first week of February. Target, February 4. No? Yung ating pagtatanim. Nagpaliban natin kasi plaster pa tayo ng drip. No? So, nag-order tayo ng drip tapes. Shout out Farm Hub Pinas sa Shopee. Shout out Sir John. No? So, order tayo ng drip tapes. Additional. No? Kasi may mga drip tapes pa tayo dyan. Tapos yung mga connectors. So, yan yung ano natin. Kulang. So, ito na yung mga main lines. Tapos yung tabs. Hindi pa rin natapos. So, at least dahan-dahan, no? So, kasi grabe yung tempo. Tapos, napanood ko yung briefing sa Pag-asa. Mahirap talaga kasi yung El Nino ay tatama hanggang ma-normalize yung ulan hanggang May pa. So doon pa sa June. No? So in short, February, March, April, May, 4 months time ay ma-feel natin yung sobrang init dito sa area. No? Kaya sa atin, di natin minamadali yung pagtanim. Again, part sa ating mga adjustments ay dapat handa na yung mga patubig before magtanim. Again, yung pagtatanim napakadali lang. Sa atin is yung paano natin bubuhayin yung tanim sa napaka init na panahon, no? So yung preparasyon talaga, yan yung pinaka-importante, no? So ano-ano pa mga alternatives na organic na abono pwede natin ipangbasal, no? So may mga nagtanong sa atin yung ipot ng baboy, pwede ba? I don't know, hindi ako nakatry. Hindi rin ako nagtry. Pwede niyo subukan, no? Pero again sa akin yung mga napakagandang pangbasal, ito, ipot ng kambing, ipot ng manok, or ipot ng rabbit. Kung may maraming rabbit sa area ninyo, napakaganda niyan, napakataba, no? Pinaka the best pa rin yung ipot ng tao kasi grabing nutrients nun. Yung mayroong mga sugat kukuha sa mga septic tank. Yes, of course, no? Kung titingnan mo ano yung mga kinakain ng tao, ano yung mga kinakain nila, yan yung best na pwede mo ibasal, no? Tingnan niyo yung malapit sa ninyo, septic tank na mga tanim, di ba napakataba. Ito, joke lang. So wala namang ganun. So depende, pag may process na ganun, the best yung ipot ng tao. No, so bakit more on organic tayo? Kasi nga mainit yung panahon. So dahan-dahanin natin yung ating mga tanim. Of course, magpakain naman tayo ng commercial. Once meron ng tanim, once meron ng lumago na yung tanim. Pero again dito is yung base natin na abono
ay andito na sa lupa, no? So dito mix yung ipot layer, may broiler, no? Ito with dry cells, ipot ng broiler with dry cells, no? Diyan sa beds, layer, meron din ganito with dry cells. So in short, we are now more dun sa basal, more on organic tayo. No, bakit? We're anticipating tag-init. So dun sa mga organic na mga abono is no issue talaga. No? Walang issue tuwing mainit yung panahon. No? So kaya sa atin is ito yung mga parts sa ating mga adjustments. Foundation natin is more on andyan na sa lupa yung mga organic waste, organic fertilizers ay andyan na. No, so again, part sa ating preparasyon before magtanim. So dapat spray muna ng herbicides. So next week, spray tayo ng herbicides dito para malinis, no? Before natin pagtamnan. No, besides yung pag-sprayan natin ng herbicides, hindi naman kasali yung beds. No, so sa beds mag-disinfect tayo the same. Asin plus chlorine diyan. Papaligo before magtanim. Yan part na yan sa ating routines. No? Tapos dito dito tayo mag-spray ng herbicides. Na silang update. Dito sa ating area, makulimlim. Sana may malakas na ulan. No? So again, gagawin natin ngayon. Mix yung mga ipot ng kambing, yung goat eye, goat waste before magtanim. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy ang farmer nga gwapo, suhito, umay, kahibalo. Apan ay saba, kay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Shout out mga pamangkin ko. Kusgan kayo, lukdong saksako, tungar day. God bless everyone. Thank you Lord.